Hello mga guys, for today's video magluluto tayo ng ating simpleng carbonara. So tara. So syempre pag-isa tayo, lagay tayo ng mantika, bawang sibuyas, ilagay na natin kahit hindi pa siya ganun ka mainit yung ating mantika. At yun, gisa-gisa lang natin ng konti hanggang sa medyo maging transparent ang texture ng ating sibuyas. At ayan, once na medyo transparent na ang ating sibuyas, isusunod na natin ang ating ham. Pwede rin kayong gumamit ng ibang karne ninyo, bacon, bala kayo kung or giniling, depende sa inyo. Pero sa akin, ham na okay na yan. And sunod natin, paminta at asin. Yung maigi hanggang sa mag-distribute yung ating panimpla. Mahinang apoy lang pala tayo dito mga guys ha. At sunod na natin ang ating evap. Sa recipe na to gumamit ako ng 3 lata ng evaporated milk. Kayo nang bahala kung anong brand ang gusto ninyo. At next na ilalagay natin ang ating all-purpose cream. Halo-halo yung maigi at ayun, masihinaan natin ang ating apoy dito kasi at hindi ko siya tatakpan. So ito, lagay din ako ng beef cubes. At ayun ko pa lang siya tatakpan, pero mahina lang ang ating apoy kasi iiwasan natin na umapaw to, kaya babantayan din natin mahigi. At ayan, so once na medyo kumulo na siya ng kaunti, buksan na natin kasi iwasan na nga natin yung pag-apaw niya. At susunod natin ilalagay dito, wait lang, haluin pala muna natin, check natin kung may mga nanikit. At ayun na nga, lalagay natin na susunod ang keso para mas creamy ang flavor. At ito rin yung isa sa mga tutulong para medyo lumapot ang ating carbonara kasi since evap ang ating gamit na gatas, ano. Kung ilang cheese ang gusto nyo gamitin, pwede rin naman mga guys, gusto nyo yung dalawang malaki, kung gusto nyo yung mas malapot at mas creamy yung cheese. Pero sa akin, okay na yung isa, no? Yan, kagaya nito, para mas madaling hadadin, tinanggal ko yung buong balat at yung mga ibang malalaking tipak nilagay ko na rin kasi melted cheese naman ang ating ginamit, kaya hinadhad ko lang na ganito para mas mabilis yung mas mabilis maluto. Actually medyo nakakapagod na siya, kaya at since maliit na rin naman, hinulog ko na lang. At dahil medyo nakakapagod, nilagay ko na lang siya ng buo. Total matutunaw din naman yan mga guys. Sa mga guys, mahina lang naluluin hanggang sa matunaw ang ating keso, yung ating niluluto. Itong niluto ko na to, kasya nitong mapuno ang silip-silipin natin, or makakakuha hanggang 2 kilo. Pero sa ano na to, hindi ko naman lulutuin yan lahat. So ayan, adjust na tayo ng seasoning, magic sarap. Kung wala naman kahit anong seasoning na gusto ninyo, pwede naman.
for any seasoning of your choice. Pwede rin naman mga guys. Dito medyo lalakasan ko ng konti yung apoy para mas mabilis ng umano. Total halu-haluin. Hindi naman siya nakatakip at nakapantay naman ako. Hinadad na kasi. At next, ang ating butter. So ito makakatulong din naman to para magbigay ng glossy texture sa ating carbonara sauce. Kahit gano'ng kalaki, okay lang. Makakatulong to mga guys para magkaroon ng glossy texture ang ating sauce. Hinang-hina na lang kasi halos ano na rin naman talaga tayo dyan mga guys. Patapos na. Yun. Pakuluin mo lang yan eh. At yan. Medyo ano na no. Puputok-putok na. Goods na tayo dyan mga guys. Susunod natin yung mga pasta. Ayan. Pakulo ko ng tubig. At maraming asin. Konting mantika. At once na kumulo na siya, ilalagay na natin yung ating pasta. So ang diskarte nga rito, sabi nga nila, at proven naman din talaga mga guys, i-undercook natin siya ng mga 1 to 2 minutes dun sa cooking instruction na nakalagay doon sa label niya, para makuha natin yung al dente structure. Kasi kahit sabihin mo ba na sauce na lang siya, lalagay sa sauce at idadaan mo ng konti sa kalan, may cooking process pa rin yan eh, para maiwasan natin yung pagiging malapsak na texture. Ayan, make sure na nakalubog lahat ng ating pasta. Actually, yung cooking process, I suggest maganda nito yung pagka ilagay mo yung pasta, kasi mag-i-stop yung boiling yung pagkulo eh. Dahil syempre lalo kung isang bultong pasta ang ilalagay mo. So bibilangin natin yung minutes na sinasabi once na kumulo yung noodles. At ayan, niluto ko siya ng 1 minute under dun sa instruction dun sa label ito, sa isang pan, habang dinidrain, dito na natin gagawin yung sauce. Wait lang mga guys, dinidrain ko muna yung pasta natin. Ito, naglagay na ako ng ating butter. So sa recipe na to, ang niluto ko lang kalahating kilong pasta. So sabi ko nga kanina, yung sauce natin is kayang mag-cover hanggang 2 kilo. Pero hindi natin niluto lahat kasi mga guys, ang diskarte ko dyan is nilalagay ko sa freezer. Nilalagay namin sa freezer yung mga ganyan namin sauce like pasta, spaghetti, para pag may time minsan ang niluluto na lang namin yung ginagawa, iniinit-init na lang namin siya. At yung sauce na yun mga guys, kaya tumagal nung kahit mga 1 buwan, basta as long as nasa freezer siya. Pwede mo pa rin siyang kainin. Ganyan ang kuhain namin dito sa bahay. Tips lang para at least minsan pagka wala rin kayong maluto sa bahay or at least backup yan. So ito, butter, yung sauce,
pa. So yan kung mapapansin niyo medyo kumukulo-kulo yung ating sauce ng carbonara. Medyo nakaka-high heat tayo dito sa ating non-stick pan, guys. Punasan ko lang muna ating talsek. Isunod na natin ang ating pasta. Yan yung isa sa mga reason, mga guys, kung bakit they suggest na ang ating pastang lulutuin 1 to 2 minutes less dun sa instruction, kasi bukod dun sa may carry over na cooking process pa siya, pagka hindi mo yung pasta mo sa mga ganitong klase ng pag-aano ng sauce, possible na pa yan, hindi talaga magluluto pa siya, mga guys, kaya tendency lalabsak. Kaya might as well i-undercook natin talaga yung pasta natin. So yan, halo-halo lang yung mga guys hanggang manuot ang ating sauce. At ayan mga guys, dagdag lang tayo ng konting sauce pa. Depende sa preference, no? Actually, pwede rin kayo magdagdag dito ng parmesan cheese kung meron kayo. Hindi na ako naglagay ng cheese kanina kasi meron na tayo. Naglagay na ako nila pampalapot At ayan mga guys, ready to serve na ang ating simple but yummy carbonara. Palike at subscribe naman po dyan mga kaibigan. Salamat and God bless.